The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. And this is not just the first Wednesday of the month, but the very first day, October 1 of the month. Kaya sabihin natin sa katabi natin, God bless you. And we are with our Blessed Mother of Perpetual Help. Nandito po tayo nagkakasama-sama muli para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya. Mas malakas sa palakpak sa unang araw ng buwan. And thank you, Lord, for the gift of Mary. We are starting now the month of the Holy Rosary. Now, Mary gave us the Holy Rosary, the way to heaven. Tandaan natin, ang banal na Santo Rosario ay hindi tungkol sa buhay ni Maria, kundi sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. The Holy Rosary will lead us to her Son, Jesus. Just like this beautiful saint that we have today. Bakit po tayo may Gloria? And you know, after my homily, we are going to recite together with faith and courage the profession of faith. Why? Alam po ninyo, for your information, that Saint Teresa of the Child Jesus is the titular patroness of Redemptoris Baclaran Mission Community. Kaya napakahalaga ho ni Saint Teresa sa buhay ng ating mga kapatid na pare, misyonaro, laiko dito sa Baclaran Church. She is the titular patroness of this community. And Saint Teresa is not just a Carmelite nun. She is not just a virgin and doctor of the church. She is also the patroness of missionaries. Patroness of mission. Tatanungin natin, how come? But she just stayed inside the monastery. Di ba pag sinabi nating misyonero, ang nasa isip natin, yung lumalabas, nagpupunta sa iba't ibang mga lugar, nagmimisyon, ika nga. And yet the church declared her as the patroness of mission. But she stayed inside the monastery. Why? Because she devoutly, sincerely offered all her works, all her sacrifices, all her prayers for all the missionaries and for all the missions in the world. Kaya alam mo ninyo, ano ang tinuturo ni Saint Teresa? She is called the little flower. And she taught us the little ways to become great, to become holy. Ang kabanalan ng kadakilaan pala ay hindi lang masusukat sa malalaking bagay na ginagawa mo. Sa maraming bagay na ginagawa at binibigay mo, hindi. Kaya ano ang turo sa atin ni Saint Teresa? Lalo na sa panahon natin ngayon, na competition, ang umiiral, palakihan, paramihan, pagalingan lang, hindi. Anong sabi ni Saint Teresa? Ito magandang pinaalala niya, nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love.
doing small things with great love. And that is holiness. That is greatness. Ang gawin natin ang mga bagay, maliliit, simple man ito, nang may dakilang pagmamahal. Doing things with love. That is holiness. Kaya anong sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon? When the disciples asked Jesus, alam niyo kung sino nagtanong? Hindi ibang tao. Ang nagtanong kay Jesus, yung mga alagad niya, yung mga kasama niya. Kaya nga minsan pa, naalala niyo yung isang ebanghelyo, yung nanay lumapit kay Jesus at ang sabi, pwede ba siguraduhin mo na yung aking mga anak ay uupo sa kaliwa at kanan mo? Sino ang nagtampo? Yung mga kasama nila. Siguro sabi ng mga kasama nila, pambira, naunahan pa tayo. Baka naman pare-pareho sila na yun ang iniisip nila. Ano bang mapapala ko sa pagsunod ko sa Jesus na ito? Ano bang mapapala ko sa pagtulong sa kapwa ko? Ano bang mapapala ko sa pagsaserve-serve na ito sa simbahan? Abunado pa ako minsan. Ano bang mapapala ko sa pagtulong sa ibang tao? Napapasama pa ako Sinisiraan pa ako. Inaaway pa ako. Anong mapapala ko sa ginagawa kong ito? And you know, my dear friends, remember, Jesus called us, sabi niya, not to be served, but to serve. Kaya kapag nararanasan natin yung pagsubok, yung hirap, yung trials, yung persecution, kahit na, sa gitna ng ating ginagawang mabuti at pagpapakabait, do not forget, hindi nangako ang Diyos ng madaling daan patungong kaligtasan, kadakilaan at kabanalan. You have to take up your cross. Saint Therese did not live a long life. She just lived 24 years. She died at the age of 24 because of tuberculosis. Ano ang tinuturo sa atin ni Saint Therese? She is known as one of the great saints of the modern times. And yet, she just only lived 24 years. Ang buhay, hindi pahabaan, hindi patagalan, pabutihan, patapatan. Kaya huwag ka lang maghangad na, Lord, sana mabuhay ako ng mahaba. Hindi. Lord, tulungan at turuan mo akong mabuhay ng tama. Kaya anong sabi ni Saint Therese? I will spend heaven by doing good on earth. Heaven is here. Heaven can begin now. If we every day try our best to do little good things with great love. With great love. Kaya, sino pang isang santa ang na-inspired kay Saint Therese? The great Saint Mother Teresa of Calcutta. Anong sabi ni Mother Teresa? Allow God to use you without consulting you. Allow God to use you without consulting you. How? Hindi pwedeng, Lord, yayaman ba ako kapag ginawa ko ito? Sisikat ba ako? Giginhawa ba ako? Makikilala ba ako? Magiging kagaya din ba nila akong mayayaman, matatalino, sikat, maimpluwensya kapag ginawa ko ito? No. Just allow God to use you without consulting you. You know, I would like to end this reflection by sharing to you my personal experience na hindi ko nakakalimutan at makakalimutan na. Reminding myself when I said yes to follow the Lord. Ako po ay graduate ng San Carlos Seminary sa Guadalupe. Just sa EDSA lang. Kung alam ho niyo yung seminaryo na yon, katabi ng Loyola Memorial Chapel. So, pag ako po'y may mga nakikitang mga nanay na may dalang anak na lalaki, lalo na mga 2, 3 yan, iniimbitahan ko. Sabi ko, total naman, mukhang 3 yung mga anak mong lalaki. Pagpariin mo naman kahit isa. Alam niyo ang sagot? Uy, ayoko nga, Father. Sayang naman, ang pogi ng anak ko. Sabi ko, anong tingin mo sa akin? Baka nakalimutan mo, pari ang kausap mo.
Kaya kayo minsan mag-iingat naman kayo sa sagot ho ninyo, no? Sabi ko, magpariin mo, ayoko Father kasi matagal naman yata. Hindi, saglit lang yan. Ilang years ba magpari? Mabilis lang. Ilang years? 10 years. Ang tagal naman. So 10 years ako sa San Carlos Seminary. And every Monday we have this what we call free afternoon. 1 o'clock to 5 p.m. we can go out. Pwedeng dumalaw sa family kung malapit, mag-mall, magmamasyal sandali, bumili ng gamit. Monday, 1 to 5. And for us to go to the other side of EDSA, may overpass. Sa overpass, may maglolang namamalimos. And tuwing tatawid kami, nakikita ko yun. So just imagine, on our last year, 10th year, pagdaan namin, nandun pa rin yung maglola, dalaga na yung bata eh. Pero naisip ko, wow, 10 years tayo dito. 10 years natin silang nadadaanan. Nakamagkano na kaya yan dalawa? Baka malaki na naipon yan. And then God asked me in my prayer time, 10 taon mo silang nadadaanan. Ilang beses kang huminto sa kanila at binigyan. 10 years. And how many times did I ever even try to stop to give? Baka masyado akong nakafocus maging pare. And I forget to become a good Christian, a good human. As we continue this celebration, my dear friends, as Saint Therese would inspire and encourage us, do not be afraid. Do not stop doing little acts of charity to your family, to your community, especially to the poor. One day, just like Saint Therese, your short or long life will always be measured not by how much you give and do in this world, but how much love you give to whatever little things you have done. Amen. Mga kapatid, maging katulad tayo ni Saint Therese. Huwag niyong katamaran, katakutan, pagsawaan ang gumawa ng mabuti at maganda araw-araw. Yan ay gagawin natin, hindi lang para sa ikagiginhawa natin, ikayayaman at ikasisikat, kundi para sa ikababanal natin. Every day, do little ordinary things with great love. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Christ revealed to Saint Therese the mysteries of his childhood and led her by the way of simplicity and confidence. May he grant your childlike trust in the Father's merciful love. Amen. In his passion, he unveiled to her the secrets of his holy face. May he lead you to offer all your sufferings in union with his own. Amen. By teaching her to offer herself for his kingdom on earth, he brought her to share his glory in heaven. May he give you her apostolic spirit and bring you all to eternal joy. Amen. And may Almighty God continue to bless and protect your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Eucharist has been offered. We go in peace to love and to serve the Lord. Thanks be to God.